Magandang gabi! Ito ang Agri-News 2050. Nasa linya natin ngayon si Romdel, isang kabataang magsasaka mula sa Cayapan, Nueva Vizcaya. Magandang gabi, Romdel. Kamusta naman ang kalagayan niyo dyan? Magandang gabi po, ma'am. Sa totoo lang, nakapanghina eh. Yung gobyerno, panay reaksyon. Tapos yung kakaunting tulong, kinakarakot pa bago namin makuha. Ilang beses kang tawagin sa munisipyo, mga 3 beses pa nga. Tapos pagdating mo pala doon, 1,000 pesos lang. Kaya marami pong kabataan sa amin, mga kakalala ko at mga kaibigan ko. Umaalis na lang sa bundok. Pero ako, kahit mahirap, pinili ko magpaiwan. Makalungkot naman na nagsisialisan na ang mga kabataan dyan. Pero saludo kami sa mga katulad mong pinili pa rin ang pagtatanim ng gulay. Kamusta naman yung kalagayan ng kabundukan dyan sa inyo, Romdel? Pagdating naman sa kabundukan, wala nang sustansya yung lupa. Kasi syempre, kailangan din namin gumamit ng chemical para gumanda yung tanim. Di rin namin alam anong gagawin eh. Pero napipilitan talaga ang mga tao na mag-develop ng garden sa gubat. Yun nga lang, nagkakaroon ng landslide dito. Masaklap pa, nakakatakot sa totoo lang. Kasi mismo mga bahay namin nadamay. Pero wala eh, mapipilitan talaga. Naku, nakakabahala naman pala yung kalagayan nyo dyan sa Kayapa. Sana maaksyonan agad kasi buhay nyo yung nakasalalay. Romdel, yung sa mga merkado naman, anong nararanasan nyo? Pagdating naman po sa merkado, mahirap po pa rin. Yung presyo, kinokontrol ng mga kartel eh. Tapos, yung diesel, naku, sobrang mahal. Tapos, tagsapa yung mga smuggled. Eh kami lagi dehado dun eh. Kaya marami sa amin, lalo na yung mga kabataan, lubog sa utang. Tapos, swertehan na lang kung makabawi sa jackpot. Hanggang ngayon pala, ganyan pa din ang sitwasyon dyan. Meron naman bang mga infrastructure dyan at technology na binibigay sa inyo para kahit papano naman guminhawa yung kalagayan nyo? Pagdating naman po sa infrastructure at technology, wala rin. Yung kalsada nga po dito sa amin, pag nakita nyo, bako-bako na, sira-sira pa. Tapos, pag hindi na-deliver yung mga pagkain, nabubulok kasi wala kaming cold storage dito. Eh syempre, mapipilitan kaming gumamit ng chemical para tumagal yung mga inani namin. Pero, alam naman namin delikado ito para sa mga mamili. Pero wala po eh. Naiintindihan namin na mahirap sa inyo at wala na kayong magawa. Pero ikaw, Romdel, bilang kabataang magsasaka, ano ang nararamdaman mo? Halo-halo na po. Pero sa totoo lang, pagod na po ako. Yung mga kasama ko nga umaalis dahil baon sa utang dito eh. Yung iba kong kaibigan andun sa Maynila. Ako, nagpaiwan na lang ako kasi walang magbabantay sa lupa namin. Pero sa totoo lang, minsan napapaisip na ako, kung ganito na lang palagi, ano kayang mangyayari sa amin? Parang gusto ko na lang ding umalis kasi parang wala namang kinabukasan dito. Maraming salamat, Romdel, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Isang masakit na larawan ng kalagayan ng ating mga magsasaka. Isang babala sa kinabukasan ng pagkain at kabuhayan. Mula rito sa Agri-News 2050, magandang gabi.